So, eto nga mga sangkay, tingnan po natin ang balita tungkol po dito sa bagyo na dumaan dito sa Pilipinas na ngayon ay nananalasa naman daw po doon sa China, kasama po yung Taiwan. Pag-usapan po natin at alamin po natin ang mga impormasyon. So, hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na sa iba't ibang bansa. Shoutout sa lahat ng mga solid sangkay. At eto, makiki-update po tayo kasi ayon po sa report, malala daw po talaga itong bagyo ngayon na tatama o tumama na doon sa Taiwan at maging sa China. Well, tingnan po natin. But anyway guys, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan, 1.25 million subscribers na tayo dito sa YouTube. Kaya naman kung hindi ka po nakakapag-subscribe, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, ito po yung report kasi. Ito po yung pangalan niya, international. Typhoon Gaimi. Ngayon, mga sangkay, ito daw po ay nananalasa na doon sa China at saka sa Taiwan. Tingnan po natin. Meanwhile, Typhoon Gaime has swept through Taiwan, killing at least 2 people and injuring hundreds more. It is the strongest storm to hit the island in a decade. May naano pala mga sangkay, may nadali din pala itong bagyo doon sa Taiwan. Gaime is expected to hit eastern China later on Thursday. Areas in the storm's path are preparing for landfall. Meanwhile, rescuers in Taiwan are still working to save more people from the resulting floods. So kung ano pala ang nangyayari dito sa Pilipinas, halos parehas din po ang nangyayari doon sa Taiwan. Ganun po kalala, mga sangkay. With gusts well over 200 kilometers an hour, Typhoon Gaime churned off Taiwan's eastern coast, gathering strength. The storm took its first victim in Taiwan before it even made landfall, a motorist crushed by a falling tree. Grabe. International travelers scrambled to leave the island. Rushing to book another more expensive ticket. After Okay. So, dahil po doon sa bagyo mga sangkay, kahit sobrang mahal ng ticket, mas pinili po nilang umalis muna sa Taiwan. Ganun po kalala ang sitwasyon. hundreds of flights were canceled. Thousands of people were evacuated from regions threatened by mudslides. Grabe. But Taiwan's president urged most of the country to stay put. Safety first, safety first. Thank you everyone, let's all do our best. Pero ito matindi mga sangkay. Ang Taiwan, may flood control system po yan na matino. Pero guys, ayan din po ang resulta mga sangkay. Matindi rin po ang tama sa kanila nitong bagyo kasi nga po may climate change. How much more dito sa Pilipinas na maliban po na may climate change po tayong kinakaharap na nagpapalakas po ng gusto sa bagyo. Tayo pang mga Pilipino, tapon pa tayo ng tapon ng basura sa kalye. So ang resulta mga sangkay na puno yung mga daluyan ng tubig, yung mga flood control system, ayun. Natagalang humupa ang baha at lumala. Ang bilis po mga sangkay umakyat ng baha. So doon sa Taiwan, biruin nyo Taiwan na po yan. Mayaman at malagong bansa, pero anong nangyari mga sangkay? Nadali pa rin po. Binaha pa rin po ng husto. Bakit? May climate change kasi. Yung bagyo ngayon, hindi na po katulad ng mga bagyo noon na kaya pa po natin mag-survive ng ganun Hindi pa ganun kalala mga sangkay. Pero ngayon kasi masyado na pong malala dahil po sa climate change. Tens of thousands of Taiwanese soldiers, many who were participating in the country's annual war games, are on call for relief efforts. In the Philippines, where Gaime struck first, Ito, sa Pilipinas, pinakita din pala sa international, no? floodwaters in some places reached several meters. Hundreds of thousands of people here have had to flee their home. Grabe. Tignan nyo naman mga sangkay, yung basura sa atin. I hope ngayon nare-realize na po natin kung ano ang tamang pag-uugali, tamang kultura natin. Huwag po tayo maging dugyot, guys. Ayan nakakahiya kasi international, binabalita po tayo, tapos nakikita po nila yung mga basura sa tubig. Ayan natutulog kami. Siguro We were sleeping when the rain started early in the morning, and we were woken up around 5 in the
morning as the floodwaters entered our home. Rescuers Okay. Ngayon mga sangkay, tingnan din po natin itong balita mula sa Al Jazeera. Winds equivalent to a Category 4 hurricane, the destruction wrought by Typhoon Gaimi was particularly felt in northeastern Taiwan. Restaurant owner Lili Chuan says she will have to replace her entire roof. 屋顶掉下来。 The roof fell and the water pipes burst. I'm on the verge of crying now. I'm going to have to spend a lot of money, and I'm afraid the roof will fall and hit someone. Grabe. The storm brought extreme amounts of rain that set off flooding in many parts of the island. O, di ba? Binaha din po sila mga sangkay ng husto sa ibang mga lugar ng Taiwan. So, same situation sa Pilipinas. Kahit anong kalalaki pang flood control system ang mayroon tayo, babahain at babahain po talaga tayo. Kasi matindi na po ngayon ang mga bagyo, ang mga pag-ulan. So, ang kailangan lamang po, kung mayroon po tayo magagandang flood control system, madali pong makakadaloy yung baha at madali pong e-exit yung tubig. Ang problema, yung basura. Yan ang problema talaga sa atin. So, sa madaling sabi, kahit ilang flood control system ang mayroon po tayo dito sa ating bansa, wala pa rin yan. As long as tayong mga Pilipino hindi tayo madidisiplina sa pagtatapon ng tamang lagayan sa ating mga basura. Kasi, naku, maglibot kayo sa Metro Manila at kahit pa sa mga lugar, mga sangkay, siguro maliban sa Davao. Kasi sa Davao, nakapunta na ako sa Davao, sobrang linis po talaga. Hindi ko alam kung mayroon po silang maaayos na flood system or flood control system kasi nakaraan, sila din po, yung Davao City ay binaha. So, hindi na po nakapagtataka yan, mga sangkay, kasi sobrang lalakas na po ngayon ng mga bagyo, dulot nga po nitong climate change. So, dito sa Metro Manila, tayo naman mga sangkay, sa atin, masyado po tayong pabaya, tapon ng basura sa mga kalye. So, ang resulta, ang basurang to, bumabalik sa atin. Diba? Schools, offices, and financial markets closed for a second day. It also grounded hundreds of flights, throwing travel plans in disarray. I think so the government has to take care of about all these things. They have to be published on social media because we are here for the business purpose. Okay? And they didn't inform us about that, ki this is going to be happen. So we cannot plan the program, no? Parang na-bad trip no, sa gobyerno. Dapat daw kasi sinabi na. Naantala tuloy daw yung kanilang business meeting. Meanwhile, preparations in China's southeastern provinces of Fujian and Zhejiang began long before Gaimi made landfall. More than 150,000 people were moved from coastal areas. Grabe. Fishing boats were ordered back to harbour, while ferries, trains and flights were cancelled. Cities along Sa madaling sabi, pinaghandaan po kaagad mga sangkay. Hong Kong, Taiwan, yung mainland ng China. So, sila ay nag-ready po talaga kasi alam nila, nakita po nila yung sitwasyon sa Pilipinas eh. China's coast are often struck by typhoons, and emergency responses are in place in preparation for strong winds, storm surges, and torrential rain. Authorities in Fujian have helicopters and ships on standby to handle any maritime emergencies. Forecasters expect the storm to bring heavy rain with it as the typhoon tracks north, raising the risk of more flooding. While downpours continued to batter the north of the country, including the capital Beijing. Kita nyo mga sangkay Kita nyo yan, binabaha pa rin po sila. Pero, ang kinagandahan dito sa kanila, may maayos po silang flood control system na wala pong basura. So, madali pong dumadalo yung tubig. Doon na pupuno naman mga sangkay. 2 national highways were blocked by mudslides and flooding. The heavy rain is expected to last a week. That will pile more pressure on a Diba? Alam nyo, climate change. Totoo talagang may climate change, mga sangkay. Nakikita po natin yung mga nangyayari. Kala po kasi ng iba, haka-haka lamang po ito. Diyos mio marimar. Hindi po. Ayan, nakikita nyo naman mga sangkay, no? So, ayan, China, maraming lugar pa, mga sangkay, nasakop ng China ang talagang hinahambalos nito ngayong bagyo na nanalasa din po sa Pilipinas.
Dahil po sa climate change, masyado na pong malala mga sangkayang sitwasyon. Ano po ang inyong komento? Just comment down below. Now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Janjan Daily. Dito po ako nag-upload ng mga vlogs, okay? Hanapin niyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-ingat pong lahat. God bless everyone.